Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Ang nakaraan. Inutok na ng lalaki ang kanyang espada. Naghanda na siya at bumwelo. Tinamaan niya na ito, pero ang espada niya ang nasira. Nagulat siya dahil may sparks naman sa atake niya at maliban sa 1-inch mark, wala man lang kahit isang bakas dito. Tinanong naman ng sect leader kung ano na ang gagawin niya sa espada na iyan. Napangiti naman si Moyon dahil mukhang ang Qian Sodan ng Murim ay nagtatrabaho na para ipataas ang kanilang mga standards. At dito nagtapos ang unang parte. Magsisimula ang pangalawang parte sa Martial Arts Alliance. Muntik na matamaan ang sect leader ng blade ng espada at delikado ito. Natapos na ang isang lalaki, at sabi ng sect leader na hindi na niya kailangan patignan ito kung may marka man na naiwan. Tinawag niya na rin ang susunod na seselang. Ang sunod ay isang lalaki na nagtanong kung bakit nagpapanik ang mga tao sa bato. Hinampas niya ang kanyang espada, pero walang markang naiwan. Tinawag na ang sunod na seselang, at umatake na rin siya agad. Gamit niya ay isang espada na may mga talas sa gilid nito. Wala pa ring naiwan na marka. Sabi ng sect leader na bakit wala pang qualified. Nainas naman si Won-hyun dahil madaya ang resistance stone na iyon, at sa ngayon, walang makakagawa nito. Tinawag na ulit ng sect leader ang susunod na seselang. Namangha naman ang sect leader dahil matalas ang mata ng lalaki. Naghanda na ang lalaki, at bumwelo. Tinamaan niya na ito. Nagulat ang mga tao dahil kakaiba ang tunog ng paghampas ng lalaki, at tinatanong nila kung tumagos ba ito. Naisip naman ni Moyon na clean strike ito at walang kalabisan. Tumagos ang strike ng lalaki, at namangha ang sect leader. Meron itong 3 inches at sobra-sobra na iyon. Inanunsyo ng sect leader na qualified na siya at pwede na siyang pumasok sa loob. Namangha din ang mga tao dahil may nakapasok na. Tinanong ni Moyon kung sino iyon. Sabi naman ni Won-hyun na hindi niya kilala iyon. Akala naman ni Moyon na maraming alam si Won-hyun, pero mukhang meron pang ibang bagay na hindi pa niya alam. Sabi naman ni Won-hyun na paano niya malalaman, hindi naman siya biographical dictionary. Ilang saglit lang, nagulat si Won-hyun. Tinanong ni Moyon kung kilala niya ba ang lalaking iyon. Sumagot si Won-hyun na ang lalaking iyon ay si Baek Jian na apo ng former leader na si Baek Sumon. Tinanong ni Won-hyun kung bakit nag-a-apply si Baek Jian sa Qian Sodan. Tinanong naman ni Moyon kung ano naman ang rason para hindi siya mag-apply. Sumagot si Won-hyun na noong bumaba sa posisyon si Baek Sumon, ang anak niya na si Baek Joyang ay nagtagumpay bilang sect leader. At simula nung inanunsyo na hihiwalay sila sa Marine Alliance, wala nang nagbago. Umatake na si Baek Jian, at nagkaroon ito ng 2.5 inches. Sumunod naman ang isang babae. Meron siyang isang tali. Tawag dito ay silver thread. Ginamit ng babae ito, at hinampas. Naputol ang isang sulok ng resistance stone. Namangha ang sect leader dahil isang thread ang ginamit ng babae kaysa sa espada. Sumunod naman ay isang babae din. Sabi naman ni Won-hyun na ang dalawang babaeng iyon ay sina Baek Haan at Baek Ayon. At ang ibig sabihin nito ay lahat ng apo ni Baek Sumon ay nag-a-apply sa Qian Sodan. Isang pahiwatig din ito na binabalak ni Baek Joyang na makipagkonekta ulit sa coalition. Sabi naman ni Moyon na masyadong obvious ito para sa binabalak niya. Hindi niya pwedeng ipadala lahat ng 3 anak niya sa Qian Sodan para lang makabuo ng mga relasyon.
Dagdag pa ni Moyon na may ibang rason pa ito para gustuhing magkaroon ng relasyon sa coalition. Bumuelo na si Baek ayon, at tumira. Nagkaroon ito ng 1.5 inches. Sabi naman ng SEC leader na expected niya na ito at qualified na rin siya. Nagulat naman si Won-hyun sa ganda ni Baek ayon, at tinignan lang siya ni Moyon. Sabi naman ng SEC leader na mukhang nagsisimula na magsama-sama ang mga rising stars. Tinawag na ulit niya ang sunod na season. Naglakad na papunta si Moyon. Sabi ni Moyon na mukhang siya na ang susunod. Pinapahinto naman ni Won-hyun si Moyon pumunta. Nagtaka naman ang SEC leader. Nag-uusap naman ang mga tao at nagtataka kung sino siya at bakit wala siyang weapon na dala. Napangiti na lang ang SEC leader at naisip na, kahit ganun ang suot ni Moyon, ang mga titig niya ay malalim at ang aura niya ay extraordinary. Kakaiba talaga siya. Naghanda na si Moyon at ang kanyang kamao ang gagamitin niya. Napatingin si Moyon sa SEC leader, at sabi ng SEC leader na tumira siya kung handa na siya. Nagtatawanan naman ang ibang tao dahil paano matatamaan ni Moyon ang resistance stone gamit lang ang kamay niya na kahit ang steel sword ay hindi makaiwan ng marka. Dagdag pa nila na buong kamay niya ang mababali dito. Naisip naman ni Won-hyun na ganun din ang iniisip niya kay Moyon gaya ng iba, pero nakalimutan niya ata kung sino talaga si Moyon. Isa siyang mas malakas pa kaysa sa sword na gawa sa bakal. Isang kapangyarihan na kayang lagpasan ang lahat, isang tao na tumayo sa martial arts world, at siya ay isang machine na god of war. Bumuelo na si Moyon at sumuntok ng malakas. May mga bumagsak galing sa resistance stone, at ikinagulat ito ng SEC leader. Natapos ni Moyon ang kanyang suntok. Namangha naman si Won-hyun dahil sa lakas ni Moyon kahit 20 years nang nakalipas. Nag-iwan ng marka ng kamao ni Moyon sa resistance stone. Sa susunod na panel, nasa loob na ang mga na-qualified. Lahat sila ay tumitingin ng masama kay Moyon, at nakita ito ni Won-hyun. Sabi ni Won-hyun na masyadong maraming tumitingin kay Moyon. Sabi naman ni Moyon na hindi naman niya sinasadya ito. Sabi ni Won-hyun na kung gumamit si Moyon ng espada kaysa sa kamay niya, hindi siya siguro papansinin masyado ng mga tao o baka marami pa. Napatingin naman si Moyon sa isang babae sa gilid. Nagkatitigan sila, pero umiwas din agad ng tingin ang babae, at hinayaan na lang ito ni Moyon. Nag-uusap naman ang ilang mga tao sa loob. Tinanong nila kung ang katabi-bian ni Won-hyun ay galing sa Cheongsong pa. Tinanong ni Baek Jian kung siya ba ang na-qualified gamit kamao. Sumagot naman si Baek Haan na siya nga ang na-qualified na iyon. Sabi ni Baek Jian na malamang gumamit siya ng suntok dahil wala namang maayos na instruction. Dagdag pa ni Baek Jian na pagkatapos niyang maobserba ang lahat, mukhang merong iilang magagaling din dito. Iniisip din niya kung sino kaya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Sumagot naman si Baek Haan na kung walang nagtago ng kakayahan nila, biglang tumingin si Baek Haan sa isang lalaki. Dagdag pa ni Baek Haan na kahit sa pagtingin pa lang ng lalaki ay nakakakuha na siya ng atensyon. Napabugtong hininga na lang si Baek Jian. Lumapit naman bigla si Baek ayon, at napatingin si Baek Jian. Sabi ni Baek Jian na wala siyang narinig na kahit anong tunog kaya akala niya pumunta kung saan man si Baek ayon. May iniisip naman si Baek ayon, at bumalik sa nakaraan. Sabi ni Baek Joyang na ang kapangyarihan ng coalition ay lumalaki kada araw, pero ang Baek Wulmon nila ay naglalakad ng kabaligtaran. At dahil dito, kailangan nila ipagpatuloy ang relasyon sa coalition para mapangalagaan ang paglaki nila. Tinawag niya si Baek ayon at sinabi na, sundan sila Baek Jian at Baek Haan at mag-apply sa Cheon Sodan para maging tulay sa pagitan ng coalition at Baek Wulmon. Bumalik na sa present. Nakita ni Won-hyun si Baek ayon,
at napangiti lang siya habang tumingin naman sa kanya si Muyon. Ilang saglit lang, pumasok na ang sect leader at sinabi na ang Qian Sodan entrance exam ay magsisimula na. Pinasunod niya sa courtyard ang mga na-qualified. Sabi ni Wonhyun na nagsisimula na talaga. Sabi ni Muyon na magkita sila mamaya pagkatapos niya mapasa ang entrance exam. Naglakad na rin si Muyon at sumisigaw naman si Wonhyun at sinabi na, tuparin ang pangako na iyon at kapag na-fail siya, hindi niya iiwan mag-isa si Muyon. Napangiti lang si Muyon at naisip na talagang isang kaibigan na si Wonhyun sa kanya. Nasa courtyard na sila. May nagpakilala na lalaki at siya ay si Lee Gaem na bilang isang leader ng Qian Sodan o kilala bilang Iron Law. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na siya ay si Lee Gaem na isang leader ng Qian Sodan. Siya rin ay isang legendary figure na nakapagbagsak ng maraming devil cultivators gamit iisang blade lang. Nag-anunsyo si Lee Gaem na ang test na kukunin nila ngayon ay iba sa ginawa nila kanina para makapasok sa exam. Sa ibang salita, ang difficulty level ngayon ay mas mataas na. Pero kung tapat na maasa sila sa kanilang martial arts, siguradong makakapasok sila para sa final round ng exam. At katulad nila na maraming inaasahan din ni Lee Gaem na masatisfied ang expectations niya dito sa exam. At para sa kanilang first trial, magsisimula sila sa Trial of the Five Senses. Nagtaka naman ang ilan kung ano ang Trial of the Five Senses. Tinanong nila kung magsisimula na ang trial ngayon dito sa courtyard, at kung paano nila gagawin ito. Ilang saglit lang, may nagbato ng isang bomba. Nagtaka sila dito, at sumabog. Maraming bumabagsak na mga bomba. Nagkaroon ng malaking fog. Tinatanong ng ilan kung lason ba ito, pero isang fog lang naman. May mga assassin naman na naghahanda, at napalingon si Muyon dito. Dumating ang mga assassin, at napapaisip si Muyon. Napangiti na lang din siya dahil alam niya nang ang tungkol sa trial. Hindi naman makakita ang lalaki dahil sa fog. Tinanong niya kung ano ba ang time testing sa kanila. Ilang saglit lang, nakita niya sa malayo ang isang assassin na akala niya ay isang tauhan din na katulad niya. Tinanong niya kung may idea ba siya kung ano ang gustong ipagawa sa kanila. Umatake ang assassin sa kanya, at sabi ng assassin na obvious naman ito. Bumagsak at nawalan ng malay ang lalaki. Dagdag pa ng assassin na kung hindi alam ang trial na ito, pwede na ma-fail ang tao. Sobrang laki at malabo na ang fog. May isang lalaki naman na naguguluhan sa nangyayari. Nagulat naman siya nang biglang may umatake sa kanya. Meron pa ulit umatake na assassin, at napalingon sa taas ang isa pang lalaki. Tinamaan siya at bumagsak. Nakita ito ni Baekjeon. Sinabihan niya si Baekhaan na merong mga assassin sa fog. Dagdag pa ni Baekjeon na itong trial na ito ay times testing sila kung gaano nila kayang manatili sa fog laban sa mga atake ng mga assassin. Tinanong naman ni Baekjeon kung paano si Baekhayon. Sumagot naman si Baekhaan na mukhang nasa ibang lugar si Baekhayon. Napalingon si Baekjeon at may umatake sa kanya ng assassin. Nagulat ang assassin dahil nahiwa ang kanyang espada. Tumakbo ng mabilis ang assassin at tumawa. Hindi na makita sa fog ang assassin at sinabi na magaling si Baekjeon. Expected naman na ito ni Baekhaan at sinabi niya na hindi niya na kailangan pa iangat ang daliri niya dahil kaya naman palayasin ni Baekjeon ang assassin ng isang galaw lang. Naisip naman ni Baekjeon na nagawa niyang harangan ang atake, at ang sword key na galing sa wooden sword. At ito ay dahil may hawak lang siya na wooden sword. Kahit na hindi sila ang pinakamakapangyarihan na practitioners, mahusay naman silang mga assassin. At kung magiging pabaya sila kahit saglit lang, siguradong mababagsak nila ang trial. May mga bumagsak na mga tao,
At nakita naman ito si Muyon. May nakatingin sa malayo na babae kay Muyon. Sumugod ang babae at tumalon para atakihin si Muyon. Pero may umatake na assassin sa likod ni Muyon pero nahiwa ng babae ang wooden sword nito. Nagulat ang assassin at napalayo. Napatingin si Muyon sa babae, at nagkatitigan lang sila. Bumalik sa nakaraan. May kausap ang babae at sinabi na hindi niya mabibigay ang sagot na hinihiling ng babae. Pero may kilala siya na kayang makasagot nito. Siya ay papunta sa Murem Coalition kasama si Woon-hyun. Tinanong ng babae kung anong pangalan. At sumagot ang lalaki na Muyon ang pangalan. Bumalik sa present. Tumakbo palayo ang babae at sinabi na siya sana ang target dahil masyado siyang relax. Nakatingin lang si Muyon sa babae. Ilang saglit lang, may umatake kay Muyon, at napigilan niya ito. Lumingon si Muyon sa assassin, at binali ang wooden sword. Nagulat ang assassin dito dahil dinurog ni Muyon ang wooden sword gamit ang kamay niya lang. Napapaisip naman si Muyon. Sa kabilang banda naman, may naglalaban na lalaki at assassin. Aatake ang assassin pero nahaharangan ito ng espada ng lalaki. Nagulat naman ang assassin sa ginawa ng lalaki. May mga tumulo na dugo, at ayon pala ay nahiwa ng lalaki ang assassin. Sabi naman ng assassin na para mahiwa siya gamit ang reverse swing, nakakamangha ito. Tinanong ni Lee Gaim kung ano na ang current situation. Sumagot naman ang assassin na sa lahat ng participants, kasama ang mga umiiwas sa fog at umalis sa courtyard, 30% ng mga participants ang nagkaroon ng death token. Inutos naman ni Lee Gaim na mag-eliminate sila ng 50%. Ito ay dahil magiging pabigat lang ang mga bitbit na sword na masisira lang din naman sa huli. Sa susunod na panel, tinawag ni Lee Gaim si Do-won. Pumunta si Lee Gaim dahil may narinig siya galing kay Sang-soo. Narinig ni Lee Gaim na patagang pumunta bilang assassin si Do-won sa first trial. Sabi naman ni Do-won na narinig niya na maraming magagaling puwera sa mga matatalino na nag-apply at na-curious siya dito. Naiinis naman si Lee Gaim dahil sabi ni Do-won sa kanya na hindi siya pupunta sa exam para mag-observe. Maya-maya pa, tinanong ni Lee Gaim kung ano naman ang mga impressions ni Do-won pagkatapos gumalaw-galaw sa fog. Sabi ni Do-won na salungat sa narinig niya, karamihan sa kanila ay hindi na-satisfy ang expectations niya. Pero sa kanilang lahat, may iilan na nakakuha ng interest niya. Nakakatuwa naman ito dahil nakuha ng iilan ang atensyon ni Do-won na isang great sword ng Murem Coalition Sword Kings. At hindi lang nila nakuha ang atensyon ni Do-won, pero namangha pa siya. Hindi naman makapaniwala si Lee Gaim. Dagdag pa ni Do-won na lahat sila ay may kakaibang levels kahit hindi niya masyadong nasukat ng maayos ang mga levels nila dahil sa magulong sitwasyon. May iilan na pinakabukod tangi na participants sa lahat ng nakita niyang nag-apply. Sabi naman ni Lee Gaim na masaya siya makarinig ng good news kahit sa gitna ng lahat ng ito. Dagdag pa ni Lee Gaim na umaasa ang Murem Coalition na makagawa ng panibagong grupo sa exam na ito. Kaya masyadong nag-aalala si Lee Gaim dahil baka walang ma-qualified, pero kailangan niya munang kalmahan ang puso niya. Napaisip naman si Do-won tungkol sa panibagong grupo na tinutukoy ni Lee Gaim. Napangiti si Lee Gaim at sinabi na, tama ang nasa isip ni Do-won at Yung Cheon-dan ang kanilang ibubuo, at ibig sabihin ng Yung Cheon-dan ay Dragon Trading Group. Ikinagulat naman ito ni Do-won. Sa susunod na panel, sa loob ng Martial Arts Alliance, may mga nagrereklamo na mga tao tungkol sa kanilang pagkain, na pagkatapos nila tumakbo-takbo sa fog na muntik na silang mamatay, hindi maganda ang pagkain na binigay sa kanila. Nagalit naman si Baekhyun at sinabi na,
maaari ba na ganito kapangit ang pagsalubong sa kanila ng Murem Coalition? Sabi naman ni Baekjeon na hindi naman sila mga guests dito. Sumagot naman si Baekhaan na kahit na. Napalingon naman si Baekjeon kay Baekayon na kausap si Muyon. Nagpasalamat si Baekayon kay Muyon. Kung hindi sumama si Muyon sa kanila para lumaban, hindi sana makakapasa si Baekayon. Hindi naman sumang-ayon si Muyon dito at sinabi na, makakapasa pa rin naman si Baekayon kahit hindi siya tumulong. Dagdag pa ni Muyon na masyado siyang pinupuri ni Baekayon kahit wala naman siya masyadong ginawa. Nakikinig lang si Baekjeon. Sumilip din si Baekhaan at sinabi na, pagkatapos niyang sabihin na wag mauna si Baekayon sabihin ito. Tinanong naman ni Baekjeon kung may nangyari ba. Sumagot si Baekhaan at sinabi na, may nangyari pagkatapos matulak si Baekjeon sa pagdidepensa at nawala sa fog. Kinwento ni Baekhaan ang nangyari kanina sa fog. Nung naiwan siya mag-isa, pinahaba niya ang kanyang tali at pinaikot-ikot at naging busy siya sa kakaharang sa mga aatake sa kanya. Pero isa sa mga assassin ay nahuli ang tali niya, at hindi siya makalaban. At sa oras na iyon, 2 assassin ang tumakbo papunta sa kanya, at wala na siyang choice pero bumagsak na sa trial. Hanggang sa dumating si Muyon, at sinabi na, kailangan maging mas mabilis at mas mahusay sa paggamit ng tali kung papahabain niya ng ganon. Pero mukhang siya ay natali pagkatapos ng impractical at impulsive attack niya. Bigla naman pumunta sa likod si Baekayon at sinabi na, siya ang bahala sa side na iyon kaya si Baekhaan na bahala sa iba. Dagdag pa ni Baekayon na baka maisip ni Baekhaan na nakakababa ang pagsama niya sa kanya, pero umaasa siya sa kanya. Mga nakahanda na sila at sinabihan ni Muyon ang dalawa na ang mga nasa line na nakikita nila ay mapanakit lang. At ang mga nagpaplano talaga na atakihin sila ay mga nagtatago sa fog. Silang dalawa ay makipaglaban lang ng isa-isa, habang siya ang magpapaalis sa mga natitira. Sabi ni Baekhaan na malakas, matalino, at may karanasan si Muyon. At para bang nakikita ni Muyon ang mga nangyayari sa fog na iyon. Tinanong naman ni Baekjeon kung anong pangalan niya, at sumagot si Baekhaan na Muyon ang pangalan ng lalaki. Dagdag pa ni Baekhaan na isang independent practitioner si Muyon, at napaisip si Baekjeon dito. Sa kabilang kwarto naman, may kumakausap sa lalaki at sinabi na, ang rason lang kaya sila nakapasa sa trial ay dahil sa kanya at sa kanyang mahusay na sword techniques. Kambal pala ang kumakausap sa lalaki at ang pangalan nila ay sila Jang Hyuk at Jang Hyun. Sabi ng lalaki na dahil sa kondisyon niya kanina at hindi na siya nakapag-isip pa, pero ngayon nakikita niya na magkambal ang dalawa. Sumang-ayon naman si Jang Hyuk, at sinabi naman ni Jang Hyun na kambal nga sila. Nagpakilala naman ang lalaki at sinabi na, siya si Lee Bum at natutuwa siyang makilala ang kambal. Sa susunod na panel, gabing-gabi na at may nagbukas ng pinto. Lumabas si Muyon para magpahangin lang. Nasa tuktok ng malaking bato si Muyon at nag-iisip-isip. Ilang saglit lang, nakasilip ang isang babae, at tinanong ni Muyon kung lumitaw ba ang babae ulit para kulitin siya. Nagulat naman ang babae dito. Sabi ni Muyon na mukhang makakapag-relax siya onti sa sitwasyon ngayon. Napaisip naman ang babae dito, at nagpakita na rin. Sabi ng babae na sana hindi ito masamain ni Muyon dahil lang na sinundan niya siya. Pumunta lang siya dahil pinapante siya ng paa niya dito at nagtago nang may narinig siyang malapit sa kanya. Tinanong naman ng babae na kung paano nalaman ni Muyon na siya iyon kung tinago naman niya ang buong katawan niya. Sumagot si Muyon na sabihin na lang natin na nagbato siya ng bato at may tumalon na palaka dito. Ang ibig sabihin ng kasabihan na ito ay nanghuhula lang siya na magtanong at sumagot naman ang babae sa mapang-akit na tanong. Na-offend naman ang babae dahil kinumpere siya sa palaka.
Tinanong ni Moyon kung may mapapala ba kung kanino siya ikukumpara kung hindi naman nagbabago ang essence niya. Lumingon sa kanya ang babae at nagpakilala. Siya ay si Han Sojin. Tinanong naman ni Han Sojin kung ano naman ang pangalan ni Moyon. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng Record of the War God. Salamat!